Ryan! Napanood mo na ba tong 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa 2023 Toyota Zenix? Naisip ng tao, ChatGPT ko lang daw kinuha ang content na yon. Pero sa totoo, insider info ang meron ko. Pero sa episode na to, pag-uusapan natin ng direct to the point at walang palabok na pinagkaiba ng variants. Para isang tingin mo lang, alam mo na anong pinagkaiba ng two variants. Ito ang Zenix V at ito ang Zenix Q. Tara, spot the difference. Sa front, ito ang Zenix V at ito ang Zenix Q. Bigyan kita ng 5 seconds para ma-spot. Ano, may napansin ka ba anong pinagkaiba? Halos wala, 'di ba? Akala mo lang 'yon. Tingnan mo na mabuti, yung front windshield. May dalawang camera sensors para sa Zenix Q na wala sa Zenix V. Oh, alam na, Toyota Safety Sense yan. Tapos, kapag naka-Toyota Safety Sense ang isang kotse, 3D logo ang Toyota badge sa harap. May sensor kasi ito na nakatago sa likod. Tapos ito, hindi talaga pansinin kapag nakapatay ang kotse. May daytime running lights ang Zenix Q na wala sa Zenix V. Kaya kapag nakita mo to sa kalsada, matik ng Q kasi kita mo na may ilaw sa may bumper. By the way, yan rin pala ang turning signal light ng Q. Nasa headlight kasi ang turn signal ng V. Ganito ang itsura. Headlights parehas LED, fog lights parehas LED rin para sa Zenix V at Zenix Q. Sa side, ito ang Zenix V at ito ang Zenix Q. 5 seconds ulit para ma-spot ang difference. Ito, medyo obvious. Hybrid logo para sa side profile ng Zenix Q. Black accent para sa V. Chrome accent sa window para sa Q. Body color sa door handle ng V. Chrome plus body color sa door handle ng Q. Pagdating sa wheels, magkaiba ang design at size. Ganito sa V at ganito sa Q. 17-inch wheels wrapped with 215/60 sa Zenix V. 18-inch wheels wrapped with 225/50 sa Zenix Q. Parehas naka-disc brake front and rear. Ang Q, meron over fender or arc molding na tawag ng iba. Nagiging mukhang mas malapad ang sasakyan. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Sa rear, ito ang Zenix V at ito ang Zenix Q. 5 seconds ulit para ma-spot ang difference. Parehas ang bumper design, parehas ang ilaw, parehas may backup camera, parehas may backup sensor, parehas power back door, parehas may Innova Zenix badge. Pero medyo obvious lang na may badge ng V para sa Zenix V, badge ng Q na may hybrid kasi hybrid ang Zenix Q. Sa interior, pagbukas ng pintuan, ganito ang itsura. Ito sa V at ito sa Q, same lang. Pagdating sa seats, ito sa V at ito sa Q. Fabric ang V, na leather ang Q. Sa harap, pagdating sa driver seat, 6-way manual para sa V. Tapos, 8-way power seats sa Q. Para sa mga nagtataka, yung vent na yan sa Q, yan ang vent ng hybrid battery. Nasa harap kasi ang hybrid battery. Sa likod, regular captain seats para sa V. Tapos manual recline. Power recline at ottoman para sa Q. Tapos, sa third row, meron palang lalagyanan ng headrest kung hindi gagawing 3-seater ang rear seats. Ganito ang itsura. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption.
Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liquimoly mo na yan. Ganito ang instrument cluster ng Zenix V. At ganito ang instrument cluster ng Zenix Q. RPM para sa V, charging at echo meter naman para sa Q kasi hybrid. Ganito ang steering wheel ng Zenix V, ganito ang steering wheel ng Zenix Q. Pares may paddle shifters. Walang Toyota Safety Sense ang V, kaya magkaiba sila ng buttons ng Q. Ang Zenix Q may pre-collision system, automatic high beam, lane tracing assist, lane departure assist at dynamic radar cruise control. Tapos, ang hindi kita dito, may 2 airbags para sa V at 6 airbags para sa Q. Tapos, may panoramic view monitor ang Q na wala sa V. Pagdating naman sa itsura ng engine bay, ganito para sa Zenix V na pure internal combustion engine. Tapos, ganito naman sa Zenix Q na may hybrid system. Ang color lineup ng Zenix Q ay platinum white pearl, blackish brown at dark steel. Ang color lineup ng Zenix V ay silver, platinum white, gray at black. Yung platinum white lang na color ang nag-cross sa 2 variants. Kapag blackish brown o dark steel, matic ng Q. Tapos, kapag silver, gray or black, matic naman na V. Ang price ng Zenix V ay 1,670,000. At ang Zenix Q ay 1,953,000. Sa price difference na 283,000, saan ka? Team V o Team Q? O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.